Pagbati sa'yo, handa ka na bang himayin natin itong isang interesting na topic? Titignan natin yung mga material mo tungkol sa pag-share ng faith story mo, yung tinatawag na 2-minute testimony. So ang goal natin, intindihin natin based sa sources mo, ano ba talaga to? Bakit daw mahalaga? Tsaka paano ka gagawa ng effective pero yun nga, maikli lang. Sige, simulan na natin. Oo, tama. Bale, based sa pinadala mo, ang testimonya, hindi lang siya simpleng kwento. Personal na salaysay mo daw ito, kung paano mo nakilala si Kristo, tsaka yung impact niya sa'yo. Parang way of honoring God din daw? At para maka-encourage ng iba? Okay. May purpose pala talaga. At binabanggit din sa mga material na to, yung kahalagahan niya, di ba? Na hindi lang siya pang-inspire. Tama, pang-inspire, oo. Pero tool din daw sa evangelism, pampatibay ng sarili mong pananampalataya, at saka pag-build ng community. Importante daw lahat yun. Okay, gets. Ngayon, dito tayo sa 2-minute part. Bakit kaya 2 minuto lang? Ano yung logic dun sa pagiging maikli according sa sources mo? Parang ang specific eh. Oo nga eh. Ang sabi kasi, para daw manatiling focused yung makikinig dun sa main point. Si Jesus, hindi sa'yo, hindi sa kung ano-anong details pa, para di mawala. At meron pa nga ang sinusuggest na structure para dyan. May structure pala. Okay, sige. Paano yun sinisimulan? Para makuha mo agad yung atensyon. Yung una daw, opening o panimula. Maikli lang, pwedeng tanong, pwedeng statement na medyo intriguing. Example, akala ko dati nasa pera ang sagot, pero hindi pala. Mga ganon. Para lang, uy, ano to? Tapos ayun na, papasok na yung core ng story mo. Yung core, ito na ba yung parang sinasabi nilang before and after? Yung ganong flow? O baka feeling of emptiness, ganon. Tapos, yung crucial part, yung how you came to Christ, yung turning point mo. Ano nangyari? Anong na-realize mo? Okay, so yun yung how. Tapos, syempre, yung life after coming to Christ. Dito mo na ikukwento yung pagbabago, yung bagong perspective, yung peace, yung purpose, ano yung pinagkaiba ngayon. Ang linaw ng flow. Before, how, after. Paano naman isinasara? Hindi naman pwedeng biglang stop lang, di ba? Tama, may closing o pangwakas. Dito mo ibubuod lahat, pero ituturo mo pabalik kay Jesus. Pwedeng magpasalamat ka or mag-iwan ng gentle invitation sa nakikinig na pag-isipan din. Yung sources mo nga, nagbigay pa ng examples like yung kay Paul tsaka nung author mismo. Oo, nakita ko yun. Para mas konkreto, okay, malinaw na yung structure. Pero, sapat na ba yun? Baka kasi may ma-miss out ka pa kahit sinusunod mo yung steps. May principles pa ba? Good question yan. Meron pa nga. Bukod sa structure, may mga principles din. 6 yata yun. Una, keep it short. Yung target, mga 2 to 3 minutes lang. Kasi nga, focus kay Jesus, hindi sa sarili mong galing. Okay, keep it short. Ano pa? Pangalawa, yung nasabi mo na clear yung before, how, and after, dapat klaro yung journey. Pangatlo, magkaroon daw ng theme. Isang central idea lang para madaling matandaan ng nakikinig. Theme. Okay. May point yun, pero paano mo masisigurado na about Jesus pa rin, kahit may theme ka or structure? Dito na papasok yung ika-4, clearly present the gospel. Kailangan prominenteng si Jesus ang dida. Sabi nga nung isang source, if you haven't shared the gospel in your testimony, you haven't really shared your testimony. Medyo strong yun, pero yun yung emphasis. Wow, okay. Malakas nga yan, very direct. Ano pa yung dalawa? Panglima, avoid Christianese. Yung nga mga jargons ba na tayo-tayo lang sa church ang nakakaintindi? Gamitin yung langwaheng natural at may intindihan ng kahit sino. At last, number 6, practice. Mag-practice ka para pag dumating yung chance, alam mo na yung sasabihin mo, handa ka. Grabe. Ang practical ng mga tips na to galing sa materials mo. So, kumbaga, para sa'yo na nakikinig, itong mga to, parang toolkit mo para ma-share mo yung experience mo in a way na concise, malinaw, tsaka talagang si Jesus ang bida.
Oo, eksakto. At ang ganda rin nung emphasis dun sa authenticity based sa mga sinulat na binigay mo. Yung kwento mo daw, unique yan. At pwedeng gamitin ng Holy Spirit para matouch yung iba. Di naman to debate, kundi sharing lang talaga ng puso mo. Tama. At ito na siguro yung iiwan naming thought para sa'yo. Kung bawat kwento ng pagbabago, tulad ng potential na kwento mo, ay parang isang hibla lang sa mas malaking disenyo ng Ebanghelyo, paano mo kaya nakikita yung sarili mong unit na hibla na nakakadagdag ng kulay at ganda dun sa buong kwento ng pag-asa? Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.